Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response. 24 hours a day. 3 minutong pagresponde ng pulisya sa mga insidente. Utos ng bagong PNP chief. Pero mga police station, kakayanin ba? 20 pang cabinet officials mananatili sa posisyon. Sinasabing bold reset ng Administrasyong Marcos, paano na? Impeachment endorsers. Kinastigo si Senate President Francis Escudero sa delay sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga karaniwang sakit ngayong tag-ulan at paano to maiiwasan? Alamin! Sa showbiz, ilang celebrities at content creators wagi sa 6th Village People Awards. At Taylor Lautner nag-react na sa what happened Bella trend ng kalokalike na si Christopher Diwata. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipatutupad ng pulisya sa buong bansa ang pagresponde sa anumang insidente sa loob lamang ng 3 minuto. Matapos itong ipag-utos ng bagong National Police Chief na si Nicolas Torre. Sinilip naman ng Balitang A to Z ang Quezon City Police District kung kaya bang tuparin ang 3-minute response time. At narito ang Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response. 24 hours a day. Ito ang direktiba ng bagong hepe ng pambansang pulisya sa lahat ng mga police stations, partikular na sa mga business centers kung saan 24 hours ang mga opisina dahil sa mga night at graveyard shift. Ang Quezon City na dating pinamumunuan ni Police General Nicolas Torre III bilang QCPD Director ang pilot area ng 3-minute police response time. Binisita ng Balitang A to Z ang QCPD para alamin kung kaya ba ng pulisya na makatugon sa anumang pangangailangan sa loob ng 3 minuto. Ito ang command center ng Quezon City Police District kung saan may nagmamando dito 24 oras para sa mga sumbong at report ukol sa kriminalidad sa buong lungsod ng Quezon City. At dito nagmula ang 3 minutes response na gagayahin na nationwide base sa direktiba ni General Torre. Pwedeng tawagan ng hotline number 122 na eksklusibo para sa mga residente ng Quezon City. Samantalang ang 911 naman ay ang National Emergency Hotline. Ide-determine niya kung saang area yung insidente at itatawag doon sa pinakamalapit na police personnel or mobile natin na nakadeploy sa area. Kaya po nabibit nila yung 3 minutes na pagpunta doon sa insidente. As we measure our response time daily, umabot lang siya ng 2 minutes. Oras na mai-deploy ang mga pulis sa insidente, may GPS at tracking system ang patrol cars para sa mabilis na monitoring. May CCTV rin sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Meron pa tayong 811 CCTVs for live viewing and streaming. From there, we can monitor the actual na nangyayari doon sa ground. Makikita po natin yung mga deployment area ng ating mga mobilities at makikita natin kung saan, kung sino ang tatakbo. Nakakatanggap ang QCPD ng nasa 1,000 tawag kada araw. Hindi lamang ito para sa pagresponde sa krimen, kundi pati sa mga sunog at medical emergency. Nasa kabuuang 2,000 ang QCPD personnel kabilang ang foot patrollers na nakakalat sa mga kalsada, terminals, palengke at mga business areas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Panibagong 20 mga miyembro ng Gabineteng Marcos ang retain pa rin sa posisyon. Kaya ang tanong, paano na ang bold reset ng pamahalaan kung mananatili pa rin ang mga kalihim ng major executive departments tulad ng DA, DPWH at DSWD. Narito ang ating Balitang A to Z.
Matapos ngang hingan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng courtesy resignations ang kanyang cabinet officials, para saan niya ay bold reset tungo sa mas maayos na pamamahala. Tinanggihan naman niya ang pagbibitiw ng karamihan dito. Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong June 3 na mananatili sa posisyon ang nasa 20 pang miyembro ng Marcos Cabinet. Declined ang courtesy resignations nina Agriculture Chief Francisco Chu Laurel, Education Secretary Sonny Angara, Labor Chief Bienvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, gayon din ang kina Health Chief Ted Herbosa, Tourism Secretary Cristina Frasco, DPWH Chief Manuel Bonoan, MMDA Chairman Romando Artes at iba pa. May ilan naman ang tinanggal na sa pwesto mula sa Undersecretary, Assistant Secretary at Advisor levels. Pero pagdating sa high-ranking officials, ang tinanggal pa lang ay sina Commission on Higher Education Chair Popoy De Vera at Solicitor General Menardo Guevara na kapwa nagsilbi noon sa Duterte administration. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But you know, we are still undertaking continuing performance evaluations. Una nang niretain ang economic managers, ang Justice Chief, Interior Chief at Defense Chief. Kaya ang tanong, paano makakaasa ng pagbabago ang publiko kung pareho pa rin ang mga lider ng mga pangunahing departamento? All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective areas. Samantala, the motion is hereby approved. Congratulations. Maraming salamat po. lusot na sa committee level ng Commission on Appointments si retained Transport Chief Vince Dizon. Habang nakabinbin pa rin ang ad interim appointment ni na DICT Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Ayon sa CA Committee, kinulang na sa oras para dinggin ang kanilang confirmation hearing. Personal na nag-ikot si Pangulong Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang 3 terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Pangulo, nais niyang personal na makita ang mga pagbabago sa pangunahing paliparan sa bansa tulad ng lounge para sa mga OFW at bagong immigration counters na nais nilang i-improve sa terminal noong holiday season kung kailan dagsa ang mga bumibiyahe. Kasama ni PBBM sa pag-iikot si Transport Secretary Vince Dizon at si Ramon Ang ng San Miguel Corporation na siyang kasalukuyang private operator ng NAIA. Matatanaang September 2024 lang nang i-turn over sa new NAIA Infrastructure Corporation ang pamamahala ng NAIA para sa pag-upgrade ng paliparan. Not only was I able to see it for myself, but I also heard from the chairman of NNIC that we of all of the new continuing plans that he has to expand the airport so that we are able to handle and process more passengers, and more travelers, more tourists, etc., and to make the experience as pleasant as possible. Pinoprotektahan nga ba ng Senado si Vice President Sara Duterte? Ito ngayon ang tanong ng mga kongresistang naghain ng impeachment complaint kasunod ng pagkakaantala ng pagpupresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Kabilang sa umaalma ay si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na binira ang pagurong ng schedule ng impeachment hearing mula June 2 sa June 11 na siyang huling araw naman ng sesyon bago mag-adjourn ang Kongreso. Anya kahinahinala dahil tila pinoprotektahan nila ang mga interes para sa susunod na halalan sa 2028. Ayon naman kay Akbayan Representative Percival Sendanya, bawat araw ng delay o pagkaantala ay nagpapakitang takot ang mataas na kapulungan kay Sara Duterte o mas malala pa ay pinagtatakpan umano siya. Nabanggit din sa plenaryo na posibleng ituring na functionally dismissed ang impeachment kung hindi ito maipepresenta sa takdang panahon. Every day of delay sends the message that the Senate leadership
is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Well, something fishy, no? Umagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Naniniwala naman ang isang senador na maaaring madismiss o mabaliwala lang ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kung hindi matatapos ang paglilitis bago ang 30 ng Hunyo. Sa isang manifestation sa plenaryo ng Senado, binigyang diin ni Senate Majority Leader Senator Francis Tolentino na sa oras ang reklamo laban sa pangalawang pangulo ay umabot sa naturang petsa ay maaari itong kilalanin bilang functionally dismissed by constitutional operation. Sinabi rin niyang obligado ang Senado na agad na isagawa ang impeachment trial matapos matanggap ang formal na reklamo mula sa House of Representatives. What would prevent the 19th Congress from passing on the impeachment case, not just to the 20th Congress, but to the 21st Congress? And I implore the good minority leader that all the provisions mentioned a while ago, which are correct, should likewise be read together with the constitutional provision that there should be only one impeachment case filed per year against the same respondent. Binara naman ni dating Senate President Franklin Drilon ang naging pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na pwedeng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Giit ni Drilon, isa itong politika, lalo't konstitusyonal na tungkulin ng Senado na agad isalang sa impeachment trial si VP Sara Duterte at hindi pwedeng bumoto para palampasin ito. Pinawi rin ni Drilon na kailangang i-refile ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Anya, hindi ito ordinaryong panukala na kailangang ulitin. Paliwanag niya, maaaring magpatuloy ang impeachment court kahit lumipat sa bagong Kongreso tulad ng mga kaso sa Korte Suprema na itinutuloy ng mga bagong mahistrado. Sinabi rin ni Drilon na posibleng nakakaapekto sa desisyon ni Escudero ang kanyang interes na manatili bilang Senate President. Can the impeachment court cross over to the next Congress? The answer is yes. We apply the rules with similar rules in the Senate. Example, the Supreme Court. If there are new justices, does the Supreme Court, does it mean that the new justices cannot participate in the case that comes after they are or before they were appointed? Propaganda spills na nakadisguise bilang katanungan. Ganito harap ang inilarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang tanong ng isang Chinese delegate sa Security Forum sa Singapore nitong linggo, June 1. Giit ni Teodoro, walang anumang bansa ang sumusuporta sa pag-aangkin ng China na mayroong 9-dash line na sumasakop sa internal waters nito. Nasa 50 bansa rin ang sumusuporta sa Pilipinas sa pagkukondena sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea at walaan niyang kontra sa Pilipinas sa pagtatanggol nito sa sariling teritoryo. TJ times James. Siguradong kikiligin ng fans sa pagsasani-puwersa ng dalawang bigating OPM singers na sina TJ Monterde at James Reid para sa bago nilang awiting Pahinga. Ang nakaka-excite na balitang yan, kapwa nila shinare sa Instagram. Tungkol ang awiting Pahinga sa mga magkasintahang mahilig mag-cool off. Nakatakda namang ilabas ang awitin sa lahat ng streaming platforms sa June 6. Susunod, Transport Group Piston nag-noise barrage para ipatigil ang pagpapatupad ng NCAP. At kaso ng HIV sa bansa, tumataas. National emergency na isipanukala ng DOH.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinalampag ng transport group na Piston ang pamahalaan na ipatigil rin ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban muna ang pagsisimula ng EDSA Rehabilitation Program. Ayon sa transport operators, malaki ang epekto ng NCAP sa kanilang kita. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Idinaan sa noise barrage ng transport group na Piston ang panawagang itigil ang pagpapatupad ng MMDA ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa grupo, pasakit ang polisiya na hahati pa kalaunan sa kanilang kinikita kada araw. At tingnan nyo po yung bike lane. Magbababa po yung jeepney driver dyan, taxi driver dyan. Ayun po yung camera, NCAP. Pagka nagbaba po kami ron, magkukos po kami ng obstruction kasi hindi kami pwede magbaba sa gilid dahil sa backlane. Sa no contact apprehension, ang anumang violation ng mga motorista ay nakabase na sa makakapture ng mga CCTV. At ang masakit po ron, sir, hindi po kami pinapadala notice of violation. Iniipon po nila yan para pagsapit po ng rehistro. Doon po nila ibibigay po yan. Pera sa camera po talaga. Muling ipinatupad ng MMDA noong May 26 ang NCAP sa bisa ng pag-lift ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o yung TRO kasabay ng pag-arangkada ng EDSA Rebuilding Program. Pero pinaantala muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EDSA Rehab kaya't hiling ng grupo. Sana po itigil muna po yan. Mula May 26 hanggang nitong June 2, pumalo na sa higit 6,000 ang naitalang traffic violations sa NCAP. Kung si Senador J.V. Ejercito ang tatanungin, bagamat suportado niya ang pagpapatupad ng NCAP, marapat anyang tiyakin ng concerned agencies na maayos ang road markings at may sapat na trial period. Pahayag ng MMDA, nirerespeto nilang saloobin ng iba't ibang grupo ukol sa mga umiiral na polisiya at susuriin ang mga ito para mabigyan ng akmang solusyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, hiniling ng isang abogado sa Korte Suprema na ibalik ang buong temporary restraining order kontra sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa mosyon na isinumite noong May 29, iginiit ni Attorney Human Paa na bagamat hindi siya tutol sa polisiya, binabalik nito ang mga isyong legal tulad ng karapatan sa due process at privacy. Binatikos pa nito ang registered owner rule na automatikong sinisingil ang may-ari ng sasakyan kahit hindi naman siya ang driver sa oras ng violation. Giit pa nito, wala pang maipakitang mga kontrata at kasunduan ng MMDA hanggang sa ngayon para mapatunayang handa na talaga silang ipatupad ang NCAP. Matatandaang May 20, bahagyang inalis ng Korte Suprema ang TRO sa mga major road tulad ng EDSA, Commonwealth at C5. Tag-ulan na, pero mga ka-A to Z, bago sumenti at magtampisaw sa ulan, alamin muna ang mga banta nito sa inyong kalusugan. Tuwing tag-ulan kasi, naglipa na ang mga sakit na pahirap at kadalasan pa nga'y buhay ang kinukuha. Ano-ano nga ba ang mga sakit na ito? Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Hand fan at aircon out dahil tapos na ang mga araw na tagaktak ang pawis sa init ng panahon. Ngayon, ihanda ng inyong payong, kapote at bota dahil opisyal na ngang idineklara ng Weather Bureau Pag-asa nitong Lunes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. At kung noong summer season tigdas, sore eyes at heat stroke ang mga pangunahing sakit, ngayong tag-ulan, pangunahing banta ang nakamamatay na leptospirosis o impeksyong nakukuha sa paglusong sa baha na may ihi ng mga daga, typhoid fever o kontaminasyon sa pagkain at tubig, dengue na sa malilinis at nakaimbak na tubig nangingitlog ang mga lamok, at syempre ang karaniwang trangkaso. Pagka tag-ulan din, no, since malamig yung panahon, kapag lumalamig yung panahon, yung viruses po ay mas nabubuhay dito. Kaya ang rider na si Ronald, diskarte na lang sa pamamasada kapag inabutan ng ulan. Minsan na kasi siyang trinang kaso ng 1 linggo nang maulanan habang bumabiyahe. Kaya aniya, sayang ang kita. Doble ingat na, magdadala na ng pangkapote
At pwede silong muna sa mga gas station. Payo ng health expert na si Dr. Dex Makalintal, sakaling makaramdam ng sintomas, agad na magpatingin sa doktor para malunasan o maagapan agad ito. Tandaan po natin, napakahirap na pong maghabol ng kalusugan kapag nasa banig na kayo ng karamdaman. Kung may nararamdaman po kayo, huwag nang manghula, magpakonsulta na. Para naman makaiwas sa pagkakasakit, Iwasan ang baha hanggat maaari. Kung hindi po may iwasan, siguraduhin po na kayo po ay magsusuot ng bota, maglinis po ng paligid. Dapat po wala yung mga stagnant waters ninyo sa mga paso. Siguraduhin pong malinis ang iniinom at mga kinakain ninyo. Palakasin po ang ating mga resistensya. Samantala, bukod sa pag-iingat sa kalusugan, paghandaan din ang kaligtasan. Lalo pat nasa 11 hanggang 19 na bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. 1 hanggang 2 ngayong Hunyo, 2 hanggang 3 sa Hulyo, Agosto at Nobyembre, at 2 naman hanggang 4 sa Setyembre at Oktubre. Kaya naman, ingat-ingat po. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Dinepensahan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagbibigay ng 80,000 pesos na financial assistance sa homeless na babaeng si Alias Rose na nag-viral matapos makuha ng umahon sa isang imburnal sa Makati City. Paliwanag ni Gatchalian na bahagi ang ayuda ng pag-abot program ng DSWD para sa mga walang tirahan. May batayan umano ito sa assessment ng lisensyadong social worker at alinsunod sa guidelines ng ahensya. Iginigiit din niya na hindi isang bultong ibinigay ang ayuda kundi by tranche o utay-utay at mahigpit na minomonitor ng isang social worker. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas at ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Naghain ngayong Martes ng not guilty plea ang kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap sa kasong cyber libel na inihain laban sa kanya sa Muntinlupa Regional Trial Court. May kaugnayan ng reklamo sa trailer ng pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Kinumpirma ang naturang plea ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortuna. Nakatakda naman ang unang pagdinig sa August 19 pero mauuna munang isasagawa ang mandatory mediation conference. Ayon kay Fortuna, obligado sa batas na subukang magkaayos ang mga panig bago ituloy ang paglilitis. Meron tinatawag na mediation proceedings. Mandatory po ito. At during the mediation ay nasisikapin nung isang duly authorized and experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. Bago magsimula yung trial, laban tayo eh. Yun ang instruction niya sa amin. Hindi pa namin siya uli nakakausap kung open siya sa amicable settlement. Kaya binuksan yung pagkakataon. Mandatory siya. No? Mandatory yung pre-trial, yung mediation. So, nagtakda ng mediation. We'll ask him again. Ipinapanukala ng Department of Health ang pagdedeklara ng National Public Health Emergency matapos maitala ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Sa ilalim ng konstitusyon, tanging ang Pangulo lamang ang may kapangyarihang magdeklara ng National Public Health Emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nasa humigit 6,700 ang bagong kasong naitala mula Enero hanggang Abril ngayong taon. 44% na mas mataas ito kumpara sa parehong panahon noong 2024. Umabot naman na sa 150,400 ang total na kumpirmadong HIV cases sa bansa. Karamihan po nasa edad 15 hanggang 34, kabilang na ang pinakabatang biktima na 12 anyos lang mula sa Palawan. Dahil dito ang Pilipinas na ang may pinakamabilis na antas ng pagtaas ng HIV cases sa Western Pacific region. Mula 21 na arawang kaso noong 2014, umabot ito sa 48 kada araw nitong 2024 at ngayon nasa 56 na po araw-araw. Nagpaalala naman ng DOH sa mga sexually active na individual na ugaliin ng safe sex, proteksyon at pag-iwas sa casual sex bilang pag-iingat.
Samantala, hindi kailangang magpatupad ng lockdown sa Metro Manila sa harap ng pangamba sa pagtatala ng mga kaso ng monkeypox sa bansa. Paliwanag ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, kahit pinakamaraming naitalang kaso ng mpox sa Metro Manila, bumababa naman kada buwan ang overall case nito. Anya, hindi kailangang kabahan ng publiko sa mga naitatalang kaso ng mpox, pero iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Isinailalim naman sa state of emergency ang Pakil, Laguna matapos tumaas ang naitalang kaso ng dengue sa lugar. Layong paigtingin ng hakbang ang effort ng lokal na pamahalaan na sugpuin ang pagkalat ng sakit. Ayon sa ulat, 2 bata edad 5 at 7 ang nasawi na sa dengue. May 5 pang nagpapagaling sa ospital. Patuloy namang pinag-iingat ang publiko sa sakit na ito. Hello to the OG Taylor Lautner. Napareact na rin sa wakas ang orihinal na may-ari ng What Happened Bella trend na si Twilight actor Taylor Lautner. Sa kanyang recent TikTok post, makikita si Lautner kasama ang asawa na si Taylor Dome na ibinibida ang pagkakapareho ng kanilang pangalan. Pero sa comment section ng video, pabirong komento ng isang netizen na lahat na raw ng trend na papansin ni Lautner, maliban na lang sa sikat na Filipino trend na What Happened Bella. Pabiro namang sinagot ng aktor at sinabing, "But it's not your fault, it's mine," na nagbigay ng excitement sa Pinoy fans dahil anila napansin na sa wakas ng aktor ang Pinoy viral meme. Nasa halos 65,000 na ang likes ng kanyang komento at inuulan na rin ang kanyang comment section ng request na gawin na rin niya ang trend. Sa aming pagbabalik sa showbiz, celebrities at content creators nagwagi sa 6th Village People Awards. Kilalanin. Tutok lang, kayo ay nanonood pa rin ng Balitang A to Z. Sa ika-6 na taon, kinilala ng Village People Choice Awards ang ilang personalidad sa industriya mula sa iba't ibang kategorya. Ang mga nagsipagwagi, kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Dressed to impressed. Nagpabonggahan sa aurahan ang mga dumalong celebrities at content creators sa katatapos lamang na Village People Choice Awards nito lamang Huwebes, May 29. Star-studded ang event na dinaluhan rin ng mga personalidad na nominated mula sa iba't ibang kategorya. Spotted ang PBB ex-housemates Gen 11 na sina JM Ibarra at Fiang Smith, Kokoy De Santos, Myrtle Sarosa, Danny Barreto nawagi ng Best Dress of the Night at Podcast of the Year para sa kanyang The Bear It All. Kasama rin ang kapamilya singer na si Darren Espanto na kinilala bilang Solo Performer of the Year. Kapuso Primetime Queen Marian Rivera as Headliner of the Year. Habang big winner naman sina Judy Ann Santos Agoncillo at Meme Vice Ganda na kinilala bilang Movie Actor and Actress of the Year para sa kanilang pelikulang Espantajo at And the Breadwinner Is. Naiuwi naman ng Nation's girl group na BINI ang titulong P-Pop of the Year at ang kanilang awiting Salamin Salamin awarded bilang P-Pop Song of the Year. At dahil palagi kayong nandyan, OPM Song of the Year naman ang palagi ni TJ Monterde at KZ Tandingan. Base sa naging voting criteria o porsyento na manggagaling sa mga hurado sa Facebook page ng VP Choice Awards at editorial team ng VP Magazine ang naging resulta ng pagkilala. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang politikong si Bob Riley. Ayon kay Riley, naghalal ng mga opisyal sa gobyerno para gumawa ng desisyon. At oras nang gumawa sila ng mga tamang desisyon.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.